Love is gone. Uh, if you see, topic ko ngayon is whole era, or sometimes people call it whole face. It's a slang term referring to a period in someone's life when they are unapologetically exploring their sexuality, dating casually, and having multiple romantic or sexual partners without seeking a serious committed relationships. So sabi dito, there are key aspects of a whole era. Number one is self-discovery. It is often viewed as a time for personal and sexual exploration, allowing individuals to learn what they want and need in the future relationships. Number two, no judgment. The term has become more sex positive in recent years, shedding some of its older shaming connotations to focus on personal freedom and empowerment. And number three, life stage. Life stage means it is usually temporary and occurs during periods of independence, such as after a long breakup or in one's early 20s. Okay, so ganun daw ang whole era. So you become promiscuous, you become explorer, and you have multiple romantic relationships. So may kausap ako dito kaibigan. Tinatanong ko siya, kailan or bakit nagsimula ang pagiging ang whole era? Sabi ko, dahil ba nag-break kayo or dahil may iba pang dahilan? Ang una sa aking sinabi dito, ayokong arte na parang jowa. Tikiman body lang ang atake. Okay. Ang tanong ko sa kanya, kaya ba lumalandi ang isang tao ay dahil sa breakup? Pwedeng ganun, di ba? Lumalandi ka dahil nag-break kayo. Sabi niya, hindi naman daw. Siya daw gusto nilang matry ang ibang putahe, ibang hulma. Okay? Sabi ko, does it happen kahit nasa relationship ka? Ang sagot niya sa akin, gaya ko last year pa daw na walang something na nangyayari sa kanila. Walang dilig sa panahon na sigurong madiligan ang isang altar gazini. Well, not the beauty queen. She's just referring to something else. So inulit yung tanong, kahit pa in a relationship, sabi niya, oo, why not? Sa bagay, whole era is the era of promiscuity. So pwede siyang mangyari kahit nasa relationship ka. Relationship na, sabi niya, di naman ako masaya at di ko siya ramdam sa ganung bagay. Sexually speaking, parang ganun. Pero emotional and physical, andyan naman siya. Nagpaparamdam na nga sa akin yung, okay. So kung may nagpaparamdam sa'yo, i-grab mo na ba siya? Okay. So habang hinihintay ko ang kanyang sagot, ayaw niyang magsalita. Unlike last week, di ba, may kausap ako na nagsasalita siya sa habang kausap natin ng live. Pero eto naman, chat lang siya. So pinag-usapan namin, itong title ng topic ko ngayon, which is whole era. Sabi niya, di ko pa alam kung i-grab na daw niya.
Kailan mo malalaman or ano ang sign na i-grab mo na? Kasi diba, parang minsan may hinihintay kang something na nasabihin niya or okay, sabi niya okay, hindi ko pwedeng basahin yung sagot niya ha. Okay. Masyadong vulgar. Pero anyway, speaking of breakups, di ba, pag nag-break kayo, lalo na kung mahal na mahal mo yung tao, lalo na kung nag-cheat yung taong mahal mo, parang ang sarap lang gantihan ng pag-cheat din, or sarap lang gantihan ng kagaya nung ginawa niya. Pero when that happens, parang naiiba yung pagkatao mo, especially kung hindi ka naman talaga ganun, di ba? Pwedeng siya, hayaan mo na siya kasi ganun siya. Pero ikaw as you are, yung character mo, kung hindi ka naman ganun, hindi mo na gagawin. But kung naging weak ka sa after the breakup, the tendency of the broken-hearted is to be vulnerable, to be weak, to be marupok, and in I would say some cases, hindi man natin alam kung gaano kadami, pero sa mga nakakausap po, ganun na nangyayari. They give in to that. Sumusunod na yung huiran nila. Anyway, sabi ko ulit, ano ang sign na i-grab mo na yung inaalok sa'yo? Sabi niya, bahala na. Pagsabihan mo na lang. Okay. Hindi ko pa rin pwedeng basahin. Pero it's sad na minsan may mga tao na mabubuti naman, tapos nalilid doon sa hindi naman nila gusto na gawin just because gusto nilang ma-prove ang isang bagay. Minsan di naman nila gustong gawin, pero dahil sa galit nila, parang papakita ko sa'yo na kaya ko din ang ginagawa mo. Gagantihan kita. Thinking na yung the other side, yung gumawa ng pag-cheat sa'yo is masasaktan. But definitely, hindi siya masasaktan. Kasi ang iisipin niya, quits na tayo. So, nagloko ko. Tapos, dahil nagalit ka sa akin, nagloko ka rin. So, sasabihin sa'yo nung una-una nagloko is, quits na tayo. And where does that take you? Sometimes, nagiging na tuloy sila, parehas na tayo nag-cheat. So magkakabalikan na tayo? Diba? Parang ganun na nangyayari. Ang hirap pala ng ganitong topic kasi may mga nasasabi dito na hindi ko naman, feeling ko lang, hindi ko pwedeng basahin. At feeling ko lang, hindi ko rin pwedeng pwedeng pag-usapan dito sa online. We can talk other things, pero yung idea lang na kung bakit napupunta ang mga tao sa ganung era. So, una nga sabi na pwedeng self-discovery lang. Pwedeng dahil sa breakup. Pwedeng life stage na dumadaan lang pero lilipas din. So tanungin ko nga siya, kailan humihinto kalandian? Kailan nga ba natitigil? Pwede rin siya matigil when you
find the right person, when you find the right partner, 'di ba? Kasi pag nahanap mo na yung right partner, parang ayoko na lumandi. Ayoko na ng iba, gusto ko siya na lang. Yung parang then pag ang ano kasi pag nanggagaling sa'yo ang desisyon na magbago, then nagbabago ka. Pero if the decision is coming from other people, yung halimbawa kaibigan mo, family mo, relatives mo, ibang tao, or kahit yung taong mahal mo mismo, sinasabihin ka na, uy, magbago ka na, wag mo nang gagawin to, wag mo nang gagawin dyan. Pero ikaw mismo gusto mong gawin, wala makakapigil sa'yo, di ba? Minsan gagawa ka ng paraan, kahit alam mong may magagalit, basta nandun yung temptation, nandun yung opportunity, gagawin mo pa rin. Pero pag ikaw na mismo yung nag-decide na, ayoko nang gawin to, kasi naaawa ako dun sa tao nagmamahal sa akin. Ayoko nang gawin kasi gusto ko nang magbago. Ayoko nang gawin kasi ayokong saktan yung tao nagmamahal sa akin. Mga ganong dahilan. So, basta galing sa'yo, whatever is the reason, basta nanggaling sa'yo yung decision, then it happens. It happens. Pero pag hindi pa galing sa'yo ang decision to change, malabo yun. Malabo yun. So, halimbawa, ikaw nagmamahal ka lang, your partner is doing something else outside the relationships, that's out of your control. You can only do so much para sa sarili mo, para sa relationship. But then, relationship is a two-way street. Yeah, diba? So, may isang tao na ganun pa rin ang gagawin. May isang tao na gusto nang magbago. Sometimes you meet, sometimes you don't. Alam mo, naisip ko lang itong topic na to because nanonood ako ng Showtime. Hindi pa Showtime, Everybody's Sing. Tapos ang topic nila doon sa Everybody's Sing is about, actually yung hashtag nila dito is parang self-love. Something about self-love. Tapos, yung mga nakakausap doon ni Meme, Vice Ganda. Siyempre natanong niya kung bakit nag-decide ka na maging single na lang forever, bakit ayaw mo na ng relationship, ano nangyari, ba't naging single ka, is it your choice, is it a curse? Sometimes it's a curse na naging single ka, pero minsan decision mo rin. And yun nga, napaisip ako, tanungin ko yung kaibigan ko, what happened? Why does it happen? So, anyway, yung mga reasons naman sinabi niya is totoo, pero hindi ko naman pwedeng basahin dito. You can ask your friends, or you can even ask yourself, have you had that whole era, and why did it happen? Ano yung mga nag-trigger para gawin mo yon? And eventually, mag-get over mo din yon, ilipas, dadating yung time na, ayoko na. Kagaya nung sinasabi ko sa inyo kanina, it's a life stage. So, kung life stage siya, so meron siyang starting point, tas may end point din. Kung dahil din naman sa breakup, magkakaroon din yun ng ending. Kasi hindi ka naman ganun eh. So, you'll be on that situation for a while. Kaya nga ira lang siya eh, kasi lumilipas. Then, ma-realize mo na, hindi ako ganitong tao. Hindi ko na to gagawin. Then, after that phase, hindi ka na promiscuous. I don't know kung itong mga sinasabi ko is nag-make sense. Pero that's how I see it with the help of my friend here na ang daming sinasabi pero hindi ko pwedeng basahin. I hope you learned something from today's live. If you have questions, comments, feedback,
let's talk again next week. Wala na akong schedule kung kailan kasi minsan ang dami ginagawa, minsan I have to do something else, minsan self-love lang. By the way, kanina may isa pa akong kwento regarding dun sa self-worth. So may kaibigan ako na nag-post about self-worth. So sabi ko, I'm happy na at least nakasalubong mo na si self-worth. Tapos sabi nga niya, has been through a lot, breakups, madaming manloloko. So na-realize niya na kailangan niyang mahalin ang sarili niya. Sabi ko, yeah, that's right. Tama naman na minamahal natin ang mga sarili natin kasi isa lang naman ang buhay natin. So, just love yourself. Tapos, minsan pag yung love mo sa sarili mo nag-overflow na yon, then siguro by that time, you're willing to share that love na. And pag willing ka naman share ng love, then hopefully you find someone who needs that kind of love. Kasi minsan yung akala natin na binibigay nating love is enough na, pero hindi pala yun ang love na kailangan ng taong pinag-aalayan natin. Yeah, parang gift lang yan. You give something na hindi naman pala niya gusto, diba? Iba pala yung gusto niyang regalo na matanggap. So, hindi niya ma-appreciate yun. Kahit pa feeling mo, you're giving everything. So, anyway, ayaw na magsalita nitong kaibigan ko dito. Baka masyadong brutal na kanyang maging sagot. So, thank you everyone. Thank you for listening. And I hope next time, mas malinaw na ating sounds at mas magadami na ang nagjo-join sa ganitong usapan. Thank you. Meron pa ako ditong viewer pero umalis na siya. Thank you. Bye-bye.